Dito po pinipick up ng aking manugang ang mga ino-order po niyang materyales para sa kanyang project na sauna, guys. Parang ano po ba, guys? Parang door to door. Need to get my phone and show them their code. Oo. Usually they know exactly who I am. Ang daming mga ano, guys, oh. Ayan, yung ano ng electricity nila rito. Good morning, good morning, good morning, good morning na naman, guys. Nandito po ako ngayon sa, ewan ko anong tawag dito, guys, depo sa kanila eh. Ito po ang mga pang-deliver nilang mga mahabang sasakyan na ito, guys. Ang tawag yata nila dito, ano, logistic, guys. Ano ba sa tingin ninyo? Pasensya na po kayo at kulang ako sa kaalaman. Ang kagandahan dito, guys, pagka halimbawa ano sa Angeles yung ano mo, yung opisina mo o kaya trabaho mo, ngayon nagkaroon ka ng project sa Manila, pwede mong ibagsak sa ano sa kanila, parang Lazada po ba. Ngayon sila naman yung magdadala sa Manila ng mga materyales mo para sa project mo doon, ganun po. Ngayon naman, kung gusto mo na makatipid ka, ikaw na lang mismo ang pipick up kung saan yung location ng pinagbabagsakan ng mga materyales, nang sa ganun hindi na ho kayo magastusan, ganun lang po. Sa sitwasyon po dito sa mga kontraktor po dito sa Australia, karamihan po kasi ng mga kontraktor po dito dumidiretso na sa pabrika para makatipid po. Kaya lahat po ng mga orders nila dito po inilalagay sa depo, dito po ina-address. Kasi karamihan po yung mga product po na naandito, mga ewan ko anong tawag dito, materyales, ganon, nanggagaling pa po sa iba't ibang lugar. Katulad po nitong project ng manugang ko, nanggagaling pa po sa Finland yung mga kahoy na ginagamit niya. Meron pong mga ano din dito, akala ko mga lalaki lang po yung mga nandito. May nakita akong nagdra-drive din na babae. Nagdra-drive ng forklift. Dito po sa Australia, walang babae, walang lalaki. Oh, tingnan nyo. Hindi ko alam kung ano ito. Ay, chemicals, guys, oh. Oh, lahat po ng mga padala galing sa iba't ibang mga company, dito po ang bagsak. Ikaw po ang magpipick up. Depende po siguro kung ano yung usapan, guys. Po pwedeng pwede rin po sigurong i-deliver sa bahay, pero mas mahal. Kaya dahil may sasakyan naman po ang manugang ko, kaya mas pinili niya na ano na lang, pick upin na lang para makatipid. Ganyan po ang ginagawa niya. Ayan, guys, oh, paalis na. Napakahaba po nito, guys. Siguro ang ano po nito, anim na, sa isang ano lang sa isang haba na yan, yung isang haba na yan, mga tatlong ano siguro yan, guys. Tatlong close ban ang equivalent niyan. Nasa tabi sila ng ano, parang planta po ito, guys, oh, planta ng kuryente. Dito, guys, walang matanda, walang bata. Hanggat kaya mo magtrabaho, makakapagtrabaho ka dito, walang age limit. Katulad po nito, matanda na po ito eh. Pero sa Pilipinas, pagsapit ng 60, naku po, ano ka na, hindi ka na pwedeng magtrabaho.
Ayan o. Ayun, ibababa. Magkakarga naman siya ngayon. Ito siguro ang i-deliver guys eh. Itignan natin. Pipick upin niya, tatanggalin, ilalagay uli sa storage guys. Ganyan. Diyos ko. Ganon din pang ginagawa nung babae kanina. Hindi ko lang po nabidyuhan. Walang babae, walang lalaki po rito. Forklift operator din po yung babae. Nandun sa kabila, sana dumaan po dito mamaya. Papakita ko po sa inyo. Ayan na po yung aming pinick up na paleta. Yan po ang gagamitin niya sa sa trabaho niya. Ayun na po yung babae na yung driver na sinasabi ko. Nakakatakot po rito, baka mamaya masagasahan ako. Ayun po yung babae, nakikita po ninyo yung forklift operator. Ang ganda ng kulay ng buhok niya, pula. Yan. Kailangan ho maayos yung pagkakatali po ng inyong mga dito, mga gamit. Ayaw pang lumapit po yung babaeng operator dito eh. Naninigarilyo pa. Nagme-merienda. Ay, beeper pa. Akala ko nagme-merienda ng beeper. Ano? Beep. Nagbe-beep pala. Beeper ako ng beeper. Beep pala guys. Sorry. Ayan. Sana lumapit na para makita ko guys. Ayan po. Mga babae. Tingnan ninyo. Pero tutuusin guys, ito eh, trabaho ng lalaki eh. Kahapon nga may nakita ko, napakagandang babae, akala mo akala mo beauty queen ba, pero ang trabaho niya nasa construction guys. Nagpipintura din po ng mga kalsada. Ayan, parating na guys. Ayan kunwari yung manugang ko lang ibibidyo ko. Ito po yung galing pa ng Melbourne yan guys. Parang Pilipino. I think I'm going to put the third one just in case. Oo. A little bit extra. Really.
Can you put also here? Yeah, no, I put the third one this way. Okay. It gives two would be enough, but the three is just extra here. You know? Oo. I will drive carefully, you know. It's so hot today. Napakainit guys, napakainit oh. Ngayon ako nakaramdam ng init dito. Oh. Ganyan po ang ginagawa niya. Siyempre nga naman guys, kung papadeliver mo pa, may gamit ka naman. Kung kayang-kaya naman ng sasakyan mo, bakit hindi mo na lang pick upin, di ba? Yun, katamaran na lang guys kung ano. At saka, sayang din po kasi, napakalaking halaga na yan sa Pilipinas kung tutuusin eh, yung matitipid. Oh, ayan po yung mga dinideliver nila oh. Mga flammable liquid. Ayan na oh. Kung bata-bata pa ako guys, tapos marunong akong mag-drive, ba't hindi ako mag-a-apply sa ganito? Siguro mga iba't ibang company po ang maaari nito. Ayan. Pumasok na yung babaeng driver guys. Ito parang Pilipino ito eh. Nakikita ko eh. Oh, nakikita ba ninyo yung nakikita ko? Pilipino yan guys. Ayaw lumapit dito eh. Kakausapin ko sana eh. Makapasok ka lang sa ganito dito guys sa Australia, swerte mo na. Wag mo lang lalanglangin itong trabaho na ito, pero itong mga pinakamalaki ang kinikita dito. Dito walang babaeng, walang lalaki, walang pinipili guys. Ganyan lang palang ginagawa. Akala ko plywood yung divider niya. Ito ay itong niya, sidings niya. O kaya bakal guys. Hindi pala. Ganyan lang oh. Parang kurtina lang. Yan. Yan mamaya magiging close na yan. Katulad ba nun oh. Ayun, katulad doon, close na yun. Open yun kanina eh. Close open lang guys. Ito ang service namin. Malakas pa si Manong oh. Malakas pa guys. Let's go. Careful, careful. Ay, malakas pa si Manong. Alright, there we go. Madali lang guys. Aalis na po kami.